So I would like to focus po sa ating sa gospel reading po natin. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Yan. Gusto ko lang po mag-focus sa reading po natin for today sa tatlong bagay po. Ang ganda kasi po noong ating gospel po para sa linggo. At napaka timely na naman. Magaling ang Diyos eh. Alam niyo po yung nakaka-amaze kung paano mo masasabi na totoong buhay ang salita ng Diyos kapag po it's very relatable or napapanahon sa sitwasyon natin. Like tayo mga nagtatrabaho, tayo mga may pamilya, yan. So, una ko po munang gustong i-highlight po ay yung pong nabanggit tungkol sa una pong verse, yan. Ang sabi po ay, maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Tanong ko lang po sa inyo. Yan. Tanong ko lang po sa inyo. Kung kayo po ay may pupuntahan. Yan. Halimbawa, meron kayong friend. Tapos sabi ng friend mo, friend, ako bahala sa'yo. Iba-blindfold kita. Tapos, blindfold ko din yung sarili ko. Tapos, punta tayo sa isang lugar. Tika lang, para ako na may napaalala doon. Kasi, sure ka, blindfold mo ako, tapos lalakad tayong dalawa, tapos blindfold ka din. Parang nakaka-nervous Di ba? Parang ganun po, no? Most of the time kasi po, ang nakakapag-alala sa atin, lalo na sa ating mga magulang ay yung umaakay tayo ng ating mga anak. Kung hindi naman po tayo magulang, umaakay tayo ng ating mga kasamahan sa trabaho kung tayo ay may mga nasasakupan na mga tao or naatasan, yan, pagkatiwalaan na magabay ng mga tao. Parang hirap pong magabay ng pamilya natin o ng kasama natin sa trabaho kung tayo mismo ay alam natin sa sariling hindi tayo handa. Lalo na po kung usapang pangkaluluwa. Kaya naging challenge ko din po ito noong nagsisimula po ako na isang laiko na misyonaryo. So bago po kasi ako maging teacher, naglingkod po muna ako na isang full-time missionary po sa Live Christ, Share Christ. At madali, parang sabihin na, yes Lord, I will serve you. Pero ang tanong, sa pag-yes kay Lord, gaano ba kilala si God na pinaglilingkuran mo? Kasi hindi magiging epektibo ang isang paglilingkod sa kapwa kung ako mismo ay hindi ko kilala personal at wala akong relasyon na personal sa Diyos na binabahagi ko sa kapwa ko. So yun po yung naging challenge din sa akin kung bakit po ako nag-aral ng religious studies, ng pikit mata. Yan. Kasi nga po may tuition fee. Pero mabuti ang Diyos, syempre God will always provide. Basta pinalano niya at ginusto niya. Yan. Pinrovide niya naman po at nakapagtapos naman po ako on time. Kaya nga nakilala ko si Ate Bebs. Ayun po. So yun po, yun yung naging biyaya na sana'y maging bukas po yung ating mga kalooban doon sa paanyaya ng Diyos na sagada tinatawag tayo ng Diyos na maglingkod, na nagabayan at akayin yung pamilya natin, kasamaan natin sa trabaho at lalo-lalo na pag-usapang pangkaluluwa. Sana talagang mas puspusan pa po natin yung ating pagsaliksik, pag-aaral at pagkilala kung sino ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At praise God, di ba po, at may KKK kasi po dito nahuhubog tayo na ma-in love lalo po sa salita ng Diyos at mas ma-inspire at mas makilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga pagbabahagi na ng bawat isa. So yun po, napakaganda noong sana ating pong pagnilayan yung unang bahaging yon na hindi tayo kahit kailan nakakapag-lead ng kapwa natin. Kung tayo sa sarili natin ay hindi tayo handa at hindi tayo nagpapakahanda sa pag-lead ng kapwa natin. Pangalawang gusto ko po na bigyan din po natin ng reflection is yung, ito po, common po to na nami-gusto, di ba? Yung
Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabing sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilang na nasa iyong mata. At ang sabi pa nga ni Jesus, ibabaw. Itanong ako sa inyo, ano yan? Lahat naman po tayo. Ayan, sorry po ha, kasi binabalikan ko po yung reading dun sa ano po, sa screen na kabila. Paano po yan? Kung ang ibig sabihin ni Lord, may flaws tayo, hindi natin pwedeng pansinin ano yung mga kakulangan ng kapwa natin. Sana po itama po natin yung mindset natin. Ito po yung natutunan ko din po sa paglago na rin po at gabay ng Diyos, yan, sa mga na-encounter ko na mga pari. Kasi yun din po yung naging weakness ko eh. Ayoko pong umimik. Ako po yung tao na ayoko po ng conflict. Ayan, at alam yan ni Ate Pebs. Pag nag-open ako sa kanya, sige, parang hirap. Ayoko ng confrontation. Parang natatakot ako. Pero, pag binabalikan ko po, ano ba ang rason po? Kung bakit po ba nakikita ang isang bagay? Ito bang pamumuna kong ito ay dahil sa niinggit ako? Ito po bang pamumuna ko ay dahil sa naiinis ako? Yan. Naiinis ba ako sa kanya kaya ako siya pinupuna? O meron akong mas malalim na rason o objective? Bakit ko po nais na maitama o ma-address? Gayon din naman po sa trabaho, di ba? Naalala ko po na nagsisimula po ako magturo. Napansin ko po sa amin, di maiwasan, na nagkakaroon po ng mga usapan yan, sa likod ng kasamahan yan. Medyo common naman po yan kahit saan. Ang nakakalungkot naman po doon sa experience kong yun, nung una ko pong experience ng pagtuturo ay meron silang pinag-uusapan na kapwa naming kasamahan sa school. At hindi nila magawang sabihin sa harap ng tao kung ano ba yung kanilang concern o problema. Sa katagalan, na-realize ko na hindi po sila concern. Yung iba, hindi ko po ginajudge, pero yung iba parang nakasanayan lang po nila na mag-utter ng mga, o magsalita ng mga salitang minsan ay nagugulat na lang po ako. Sabi ko, ay bakit nabibitawan yung mga ganun salita? Ay medyo nade-degrade yung kasamaan po namin. Ngayon po, pinagdasalan ko po talaga yun kasi sabi ko, naku, Lord, baka naman magmukha ako magmalinis nito. Sure po kayo? Magpapaano po ako, papamiting? Bago ako matatanda na yung mga kasama ko sa school, di ba ako mapapag-initan? Ikinumpisal ko pa po yan. At talaga sinangguni ko pa sa parish priest namin. Sabi ni Father, kung alam mong nasa tama ka at may kailangan kang itama, ba't ka matatakot? Kapiling mo ang Diyos. So yun po, nilakasan ko ang loob ko. Siyempre, in a loving way. In-invite ko yung mga kasamahan ko. Sabi ko, ano po, Miss, pwede po ba kayo may-invite sa isa pong usapan para lamang po may parating natin kung ano po yung mga concerns natin sa ating kasamahan. Kasi naniniwala po ako na dapat po niyang malaman po ito para matulungan din po niyo siya o kayo din po ay maliwanagan sa kung ano yung side niya. So nandun po kami sa may isang sa isang meeting room. So na talaga nag-start po ako ng prayer. Sabi ko, Lord, ay tulungan niyo po kami, please. Send forth your Holy Spirit. Tas intercession ni Mama Mary. Kasi natatakot nga po ako kasi mas matatanda sa akin yung mga kasama ko. Tapos alam niyo, ang kagandahan ng biyaya, pagkatapos po ng meeting na yon, nagpasalamat po yung concerned na kasamahan namin. Ang sabi niya, Miss, salamat kasi hindi ko alam na ganito na pala yung iniisip nila sa akin. Tapos dahil doon, sabi ko, Lord, thank you ha. Kabago-bago ko lang, pero buti na lang hindi mo hinayaan na matakot ako kasi pinakita mo sa akin na yung objective ko ay para sa ikaayos ng samahan namin sa grade level namin. Kasi nasa high school po kami. And true enough, nakatulong po.
Though may iba syempre na hindi po nagustuhan, yung nagkaroon ng ganong open forum at na-caught off guard sila, pinagpasa Diyos na lang po namin. At least po napakinggan ng lahat kung ano yung side po ng kasamahan namin at naunawaan din lalo po namin yung kasamahan namin bakit may ganun pong pangyayari. Susie, di ba po na kung matitake po natin yung gospel reading on a literal word by word, na hindi natin naunawaan kung ano yung konteksto na itinuturo talaga ni Jesus, di magiging tahimik na lang po tayo at hindi tayo para tumayo sa kung saan ang tama. Dahil sasabihin natin ay, ako rin naman imperfect ako. Pero, nilinaw ko sa sarili ko na oo, ako din, imperfect ako, marami pa rin akong pagkakasala, pero sa oras na to, kailangan kong tumayo para din maitama kung ano man yung dapat itama. Diba ba? Yan po. At pangatlo po, ito po yung lagi kong binabanggit sa aking mga kasamahan at sa mga estudyante ko. Yung patatlo pong gusto ko pagnilayan po natin ay for the fullness of the heart, the mouth speaks. Bakit gusto ko pong pagnilayan natin po ito at hindi po maligtangan? Sabi ko po nung panimula, dun sa nabasa po nga natin sa gospel reading para sa linggo, sa umpisa, hirap po mag-akay ng kapwa natin kung tayo mismo ay bulag. Mahirap din po magtama ng kapwa natin kung hindi malinaw kung anong objective natin ng ating pagtatama. At lalo na kung hindi natin alam sa sarili din natin na tayo din ay may pagkukulang. Kasi baka maiba ang dating po. Baka sabihin po ay tayo po ay naging self-righteous o yung para po yun nga, naging self-righteous po. Pero ano po yung gusto ko pong pagnilayan po natin dito from the fullness of the heart, the mouth speaks. Pinapaalala sa atin ng Diyos na alagaan natin puso natin, alagaan natin siya kung ano po yung mga ini-entertain nating thoughts, ano yung mga pinapakinggan natin, ano yung mga binabasa natin, at ano din yung mga conversations na ini-entertain natin. Kasi di natin namamalayan, ito po pala yung nagbibigay impluwensya sa kung ano nararamdaman natin. Katulad po ng halimbawa po, kanina, kaya po din ako medyo na-late, sorry po, meron kasi pong tumawag sa akin na kasama ko po na lectors and commentators. Kasama ko po sa lectors and commentators ministry sa parokya po namin. At sabi ni Tita, Ning, kaya ako tumawag sa iyo, mabigat ang loob ko. Tapos bago po kami maghiwalay ng pag-uusap, sabi niya, okay na ako kasi napakinggan ko na yung boses mo. Nakakatuwa, po, kung wala naman po kung sinabing, kung ano man pong malalim, pero napatawa ko lang siya, tawa siya ng tawa, kasi nga, nag-iisa kasi po siya sa bahay, retired teacher po yun, senior citizen, mga anak niya nasa abroad. So, masaya na po siya pag tumatawag sa akin bago siya matulog. Kasi kulitan kami, tawanan, kinukwentahan ko siya ng mga kakulitan sa school, kasi kasamahan ko dati po siya sa school. Tapos po, na-realize ko na pag maingat ka talaga sa kung anong itinatanim mo sa puso mo, yun yung lalabas at lalabas sa bibig mo. Tapos, mawi-witness yun ng kapwa mo. At yung kapwa mo, nabibless pala dahil sa kung ano yung mga itinanim mo sa puso mo. Napakagandang paalala sa atin na muli, halagaan natin yung mga puso natin. Kung meron pa tayo mga hinanakit sa ating mga puso, na naalala natin yung ating gospel reading po kahapon, yan, Sunday, yan. Na sana magawa na po natin talaga na mas mangibabaw yung pag-ibig ng Diyos kahit na may mga heartaches tayo sa ating mga puso, mga disappointments, sakit, yan. O kaya po galit, yan, di naman po maiwasan. Pero yun nga po, muli pinapaalala sa atin ng Diyos na sana ay gayahin natin yung puso niya. Kanina kasi po, nung nagre-reflect ako, tinititigan ko po yung Sacred Heart at saka Immaculate Heart of Mama Mary.
Pag tinitingnan ko po, nasa taas kasi po nitong table po ng kung saan po ako nag-aaral eh. Pag-angat ko, grabe no. Kung titignan niyo po yung puso ni Jesus sa Sacred Heart, may tinik, di ba ga po? Meron pong apoy, may tinik. Ano yung pinapaalala sa atin na ganun ng pag-ibig? Ganun ang pag-ibig. May mga krus na dapat tayong embrace. At yun ang sukatan talaga po ng tunay na pagmamahal. At sana nga po, sa kabila ng mga sugat, yan na meron po tayo sa ating mga puso, mas manaig pa rin po sa atin ang pagmamahal at pagpapatawad. So yun po, 3 po ulit. Bago tayo mag-iwawalay po, 3 po yung ating sana'y mapagnilayan na sana po, lalo pa po natin mapalalim ang ating buhay pananampalataya upang tayo ay maging epektibo na mag-lead, maggabay ng ating pamilya, ating asawa, kung tayo may asawa, mga anak, kung tayo may mga anak, kung tayo anak, maakay din natin ating mga magulang at ating mga kapatid. Magawa rin po natin, pangalawa naman po ay magawa din po natin na maging objective sa pagtatama. Tayo po ay kumapit sa katotohanan. Wag po tayong matakot na tumayo para po sa ikatatama at ikabubuti ng iba. Pero kung ang objective natin po ay hindi para itama ang isang tao, pero dahil sa galit o inggit, ay marapat na lang po munang tumahimik tayo at pagdasal kesa tayo ay mauwi na lang sa pagkakasala ng pamumuna. Ayan po. Magiging judgmental, kumbaga po. Sabi nga sa Itbulaga, ano nga po? Sabi sa Itbulaga, bawal ang judgmental. Yan po, di ba? At patatlo po ay nawa po ay alagaan natin ating mga puso dahil sa puso nagmumula ang lahat. Uli po, maraming salamat po sa inyong oras. Ako po ay nabiyayaan ng Diyos ng grasya sa inyong presensya. Maraming salamat po.